Paglilinis ng Gundicha Templo. Ang araw bago ang Ratha Yatra sa Jagannath Puri ay tinatawag na Gundicha Marjana. Sa araw na ito, nililinis ang templo ng Gundicha upang salubungin sina Panginoong Jagannath, Baladev at Subhadra. Ang templo ng Gundicha ay matatagpuan 3 kilometro sa hilagang silangan ng templo ng Jagannath. Dito, nananatili si Panginoong Jagannath sa loob ng 1 linggo tuwing pagdiriwang ng Ratha Yatra sa Puri. Si Panginoong Chaitanya Mahaprabhu mismo ang naglilinis ng templo ng Gundicha kasama ang daang-daang deboto. Ginawa ito ng Panginoon upang magturo sa iba. Habang maligaya siyang naglilinis, paulit-ulit niyang inaawit ang Hare Krishna na Maha Mantra. Gayun din ang lahat ng deboto ay nag-aawitan din habang ginagampanan ang kani-kanilang mga tungkulin. Ang buong katawan ng Panginoon ay nabalot ng alikabok at dumi. Ngunit ito ay lalo lamang niyang ikinaganda sa espiritual na paraan. Sa ilang sandali ng paglilinis, ang Panginoon ay lumuluha at may mga bahagi ng templo na nililinis niya gamit ang kanyang mga luha. Matapos tipunin ni Sri Chaitanya Mahaprabhu ang lahat ng dayami, alikabok at buhangin sa isang lugar, nilagay niya ito sa kanyang kasuotan at itinapon sa labas ng templo. Sa pagsunod sa halimbawa ni Sri Chaitanya Mahaprabhu, ang lahat ng deboto sa lubos na kagalakan ay nagsimulang magtipon ng dayami at alikabok gamit ang sarili nilang mga kasuotan at itinapon din ito sa labas ng templo. Nang lubusang nalinis ang templo ng Gundicha, ito ay naging napakadalisay, malamig at kaaya-aya na parang ang isipan mismo ng Panginoon ay lumitaw roon. Tunay ngang matapos linisin ang lahat, ang kalooban ng mga deboto ay naging kasimbuo at kasing linis ng mga silid. Sa pagganap niyan ng paglinis sa templo ng Gundicha, tinuruan tayo ni Panginoong Chaitanya Mahaprabhu kung paano natin dapat tanggapin si Krishna sa ating mga puso. Kung nais nating makita si Krishna na nananahan sa ating puso, dapat muna nating lubusang linisin at ihanda upang tanggapin ang kanyang mga lotus na paa. Sa kanyang Amrita Prabaha Bhashya, buod ni Srila Bhaktivinoda Thakur, ang 12 kabanata ng Chaitanya Charitamrita Madhya bilang ganito. Sinikap ng hari ng Orissa, si Maharaj Prataparudra, na makita si Chaitanya Mahaprabhu. Ipinabatid ni na Sri Nityananda Prabhu at iba pang mga deboto sa Panginoon ang kagustuhan ng hari. Ngunit hindi pumayag si Sri Chaitanya Mahaprabhu na siya'y makita. Sa panahong iyon, nagplano si Sri Nityananda Prabhu at ipinadala niya sa hari ang 1 piraso ng kasuotan ng Panginoon. Kinabukasan, muling nakiusap si Ramananda Roy kay Sri Chaitanya Mahaprabhu upang makita ng hari ang Panginoon. Ngunit tumanggi pa rin siya. Sa halip, hiniling ng Panginoon kay Ramananda Roy na dalhin sa kanya ang anak ng hari. Ang prinsipe ay dumalaw sa Panginoon na nakadamit bilang isang Vaishnava, at ito ay nagpaalala kay Sri Chaitanya Mahaprabhu kay Krishna. Sa gayon, iniligtas niya ang anak ni Maharaj Prataparudra. Matapos nito, hinugasan ni Sri Chaitanya Mahaprabhu ang templo ng Gundicha bago ang Ratha Yatra.
Siya'y naligo sa lawa ng Indradyumna at kumain ng prasadam sa kalapit na hardin. Habang nililinis ng Panginoon ang templo ng Gundicha, isang Gaudiya Vaishnava ang naghugas ng kanyang mga paa at ininom ang tubig nito. Ang pangyayaring ito ay napakahalaga sapagkat nagdulot ito ng matinding espiritual na pagmamahal sa debotong iyon. Pagkatapos nito, nawala ng malay si Gopala, anak ni Advaita Prabhu, habang nasa kirtan. At nang hindi siya agad magkamalay, siya ay binigyan ng biyaya ni Sri Chaitanya Mahaprabhu at ginising. Labis ang galak ni Sri Chaitanya Mahaprabhu nang muling masilayan ang anyo ni Jagannath. Matapos ang panahong iyon, sila'y nagtatagpo. Sa oras na iyon, kasama niya ang lahat ng deboto at silang lahat ay labis na nasiyahan. Haribo.